disaster ay natural na nangyayari dito sa Pilipinas, particular dito sa ating komunidad. Ngayon, para mas maging handa tayo, meron tayong tinatawag na pre- and back-phase. Kung saan gumagawa tayo ng plano ng sa ganun ay kapag dumating ang ganitong sakuna or yung tinatawag natin na pagbaha, mabawasan natin yung damage or kaya yung loss na pwedeng mangyari sa bawat isa sa atin or sa mga mahal natin sa buhay. Ang seminar na ito ay tungkol sa paghahanda bago dumating ang isang sakuna na tinatawag nating flood disaster. Upang maintindihan natin ang importansya o yung halaga ng paghahanda sa ganitong sakuna. Flood disaster or ang flood o pagbaha ay nangyayari sa isang komunidad o sa isang lugar tuwing nagkakaroon tayo ng mga bagyo. Kung saan nagkakaroon tayo ng malakas na pag-ulan na nagiging sanhi na pag-apaw ng ating mga ilog at pag-apaw ng mga drainage or kanal sa ating mga lugar. Kaya ito nagiging dahilan ng pagbaha o high tide sa bawat lugar dito sa ating community. So ngayon ko, i-discuss ko naman yung mga iba't ibang types ng flood or yung pagbaha. Meron tayong tinatawag na flash flood kung saan dito mabilis na umaapaw or tumataas yung tubig sa ating lugar. Pangalawa naman po ay ang river floods. Kapag ganun po ang case natin, nagkakaroon po tayo ng pagbaha dahil po tumataas ang ilog natin. Dalasang dahilan po nito ma'am ay ang bagyo or malakas na bagyo. Yung mga ganito pong klase ng sakuna ay kailangan pong paghandaan habang maaga pa. Nang sa ganon, mabawasan po natin yung impact or yung damage nito sa atin. Kinakailangan po muna natin, number 1, i-assist po natin yung mga risks, okay? Or yung mga damage or danger na pwede pong mangyari sa atin. Kapag pinag-uusapan po natin yung mga risks, may mga tanong po ba kayo? Ma'am, may tanong po ako. Ma'am, sino-sino po yung mga dapat yung unahin pag magre-rescue na po kayo kapag may ganitong sakuna? So sa ganitong sakuna po, nagkakaroon po ng ang mga otoridad ng prioritization when it comes po sa pag-rescue sa ating mga mamamayan dito sa komunidad. So unang-una na po dito na priority nila ang mga matatanda or yung mga elderly po natin. May mga matatanda po ba tayo dito? Ayan, kayo po ang priority. Sunod naman po ang mga bagong panganak at ang mga buntis. Okay, next naman po yung mga infant or yung mga baby po natin. And then susunod po ang mga bata at saka ang mga adult. Kasama din po sa nire-rescue yung mga animals sa ating bahay. May mga otoridad po na naka-assign sa pag-rescue po. So ganun po yung nangyayari prioritization po. Okay, sa paghahanda po natin na ito, mahalaga din po na ma-gather natin yung mga makahalagang informasyon or makahalagang gamit na kakailanganin po natin sa ganitong sakuna. Para mas maintindihan po natin, may papakita po kami sa inyo kung ano-ano po yung kailangan yung dalhin sa ganitong sakuna. So, bilang connection sa ating disaster preparedness, kailangan din natin ihanda ang ating go bag na maglalaman ng mga bagay na kakailanganin natin at mga bagay na importante sa oras ng sakuna. So, unang-una dito ang mga IDs natin and yung mga important documents like yung birth certificate, ganyan, para sa pagkakakilanlan, and wallet with cash for emergency purposes. File po for general use. Then we have cell phone, then power bank, at saka charger na rin for emergency para makatawag kayo kung kailangan ng tulong. Then we have flashlight in case na mag-burn out, and then extra battery, pati na rin kandila at phosphor. Then foods po, in case mga stranded pa sa bahay nyo para magkain. Then water po for hydration. Karagdagan para sa double meron towel at blanket para protection sa lamig. Meron din tayong mga gamot dito at mga first aid kit. Sa panahon ng ganitong sakuna, saan nga ba tayo pwede pumunta? So pwede tayong pumunta sa mga evacuation center tulad ng eskwelahan at simbahan. At i-refresh namin sa inyong screens ang mga hotline numbers or contact numbers na pwede niyong tawagan in case of emergency. Sa panahon ng sakuna, ligtas ang may alam.